Roy, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina. Ang sabi nyo po, ang ibinabato nga po ngayon kay Zaldico, hindi lang ng ombudsman, maging ng Malacanang, is to come home at sabihin itong mga nasabi niya on video under oath. Sabi nyo po, gagawin yan ng aking kliyente sa tamang panahon. Kasi nakikita nyo ngayon na parang political pa lahat yung nangyayari. Tama po ba yun? Yes, at tulad nga ng sinabi ko, Chacha, kung gusto nilang gawin yung investigasyon, yung ombudsman, Office of the Ombudsman, pwedeng gawin without, kahit anonymous letter nga pwede. Hindi sinasabing kailangan under oath. Di ba? Investigahan mo, mag-open ka ng investigation number. Tapos, saka mo siya sabihin, nagbukas kami ng investigasyon. Ito yung mga respondents. O anong nalalaman mo, mag-submit ka under oath. Yun ang rules ng ombudsman. Hindi yung antemano, hindi nila papansinin. Bakit? Yung binuksan nila na ICI complaint, sino bang complainant doon? Under oath ba? Yun ang challenge ko. Pupusta ako, hindi under oath yung ICI report. You see? And yet, nagbukas sila ng investigation doon. Nagbukas sila ng criminal case. Oo. Yun nga yung ifa-file. Yun nga yung narinig ko, ifa-file about the Marinduque ba? Mindoro po, Mindoro. Mindoro. Okay, there you go. Opo. I have serious doubts na under oath yan, ha? Opo. Ang dami ko ng kaso sa Sandigan ba, sa ombudsman na hindi under oath. Yung mga referral na ni Sherwin Gatchalian, yung kay Alcusi sa Malampaya, hindi under oath yun. And yet, binuksan nila ng kaso. Opo. Same thing yung kay Lloyd and Nicholas Lewis, walang under oath. So, ngayon, all of a sudden, kailangan under oath. So, Attorney Roy, from what you're saying now, parang may concern kayo sa impartiality ng ombudsman mismo, ng ibang government agencies natin? Oh yeah, matagal ko na sinasabi yan. Nung pumutok ito, na prejudge na yan ng Office of the Ombudsman. Kaya nga, kaka-file pa lang ng ICI, sinasabi nila, we will file the case by November 25. Wala pang subpoena, wala pang counter affidavit, ifa-file na. So may finding na may probable cause. Bakit pa kami magka-file ng counter affidavit? Hindi naman nila babasakin. Oo. So yun din po ang advice nyo sa inyong kliyente na pag-uusapan nyo kung kailan talaga siya babalik dito para sabihin lahat ng kanyang nasabi sa video under oath, kahit pa sinasabi ng ombudsman mismo na magbibigay po sila ng proteksyon kay Zaldico. Sinabi, yes. The short answer is yes. Yes. So, pero alam mo yung sinasabi din ng Office of Ombudsman, yung gobyerno na poproteksyonan nila, paano nila poproteksyonan? Yan ang tinatanong niya. Anong guarantee niyan? Anong guarantee? Sali-salita lang? Kung barilin yun, anong sasabihin ng gobyerno? Oops, sorry, we tried our best. Ganun lang ba yun?